Sir, itong episode na to, kasi meron akong series na military idol series, and one of the series na ipopost ko ay about yung mga disaster responders natin na sundalo. And I know, sir, na ang dami-dami yung experience doon, and may I request, sir, na bilang isang leader ng military, pwede bang maano nyo, sir, yung mailatag nyo, ano rin yung naging mga experiences nyo sa humanitarian assistance and disaster response na which we normally do, pero hindi palaging nakikita or nasasabi natin kung ano yung mga yon, sir? Okay, so ikwento ko lang yung experience ko and then yung experience din ng iba kung saan ako din nakakuha ng mga lessons. No, so, experience ko nung battalion commander ako. So, from Sulu, dinala ko sa noong 2006, dahil yung kaguluhan noon sa political situation noon. Then, napunta ako ng 3rd Scout Ranger Battalion para anuhin yung unit na maging stable yung unit dahil may mga na-involve nga sa political na problema nung time na yon. So, nung nandun ako, I assumed the command ng 3rd Scout Ranger Battalion. And then, na focus kami sa military operation. Ang isang experience ko doon, yung disaster. Yung bagyong Typhoon Reming. Yung nangyari yan, 2006, palagay ko. 2006, nangyari yun. Lakas ng bagyo. Pero bago bumagyo, pumutok yung mayon. Nagputok ng mayon. Pero yung kanyang ashes, yung lahar, andun lang sa slope. And then, bumagyo ng Reming, yung lakas ng ulan, daming ulan, yung mga lahar, yun yung binaba. Nag-landslide, natabunan yung mga bayan sa Bicol, sa Ginubatan, sa Albay. Natabunan, maraming casualty ron. Kami naman, ako naman noon, nasa Camarines Sur. Battalion commander ako noon. And then, na-victim din kami. Actually, unang yung mga sundalo, victim din niya ng bagyo pag may disaster. Hindi naman kami exempted sa disaster. Tinatamaan ka rin ng bagyo. So, nasira yung bang mga facilities namin sa kampo. And then, yung mga bahayan sa paligid namin. Nag-iba lahat. Kasi, ang lakas ng bagyo, kung makita mo yung power line, yung bakal, mga bakal yan na twist yun, parang spaghetti. Ganon kalakas yung bagyo. So anyway, kami naman, okay, sige, nangyari na-save namin yung mga tropa at pamilya nila. After ng bagyo first is tumulong kagad sa mga paligid, sa victim ng disaster, and then outward, palabas kami, tulong. So, on our own, kanya-kanyang, didn't wait pa yung order ng higher ups or basta kami, nag-initiate na kami ng mga tulong sa mga civilian na naging casualty. Kasi giba, yung mga bahay, baksak talaga. So, from there, tulong kami, and then, nakita ko yung kahirapan din ng biktima ng calamity sa Albay noon. So, I recommended sa aking commander noon, the regiment commander, na we will donate yung pang-Christmas party namin, i-donate na lang namin sa mga victims ng casualty, ng victims ng Typhoon Reming. So, yung regiment commander namin, si General Mapago, so, implement niya. So, dala siya ng mga relief goods. Kami rin, dala rin kami. And then, doon namin kinandak yung Christmas party. Binigay namin. Nagbigay kami ng mga relief goods sa mga tao. So, yung usually sa Ranger, wala tayong training sa civil military. Actually, yun ang tatanungin ko, sir. Kasi puro tayo skill. Disaster response, mga yan.
Pero ano eh, parang natural sa ating sundalo na ano eh, na tumulong at magresponde sa mga disaster. So, yun yung ginawa natin. Tulong tayo. Tulong kami, namigay kami ng mga relief goods. Tapos meron din tayong tropa na may mga talent mag-entertain. And sabi ni Jerma Pago nun, napakasarap ng pakiramdam pag nakakatulong ka. And yun nga, kahit gaano kahirap, kahit merong sarili mo na dapat na para sa pamilya mo, minsan ay ibibigay pa natin para makatulong lang sa iba. And yun ang kagandahan ng training natin sa sundalo is yung training mo na gano'n, na tumulong, na ano mo na yan, sa puso mo na unahin yung iba bago ang sarili mo. Pwede bang emphasize natin yun, sir? Kasi parang, di ba, sir, ang dami-dami nating exposure kasi, sir, sa mga bagyo, maging first responders. Pero kadalasan, sir, binabagyo rin naman talaga yung pamilya natin. Pero yet, bilang mga first responders, unahin natin yung mamamayan bago tayo eh. So parang, na-encounter nyo ba yung ganun doon, sir, na yung ganong sitwasyon? Na-encounter ko. Yung kami, sabi ko nga kami, victim din kami ng bagyo kung Riming. Tapos later on nga, nung naging Chito ko noon, nangyaring Yolanda. Ang daming casualty natin doon. Yung unit ng Army na nandun, yung 8th Division, sila rin mismo. Casualty din sila ng bagyo. Yung marami nang mamatay. Maski yung commander, muntik nang malunod eh. Muntik nang mamatay. Nandun siya sa Tacloban City nung mangyari yun. Lakas ng ng bagyo at saka ng tubig. Nagbaha doon. Natacloban eh. Kaya Tacloban eh. Natacloban ng tubig yung city. Muntik na silang mamatay din noon. Pero after noon, nung umalis na yung bagyo, sila yung unang nag-responde rin. Sila na yung unang. Kasi yung mga civilian, maski yung local government unit doon, wala na eh, lahat eh. Kasi victim din ng bagyo. Pero yung sundalo, kasi sa training nila, sa kakayahan, tsaka yung isip nila, yung mindset nila na tumulong, sila yung unang nag-responde. Kahit sila mismo ay biktima rin. At iba, pamilya nila, biktima rin. Pero nag-responde pa rin. Para makatulong at maisalba yung papang mga tao na biktima ng Yolanda na bagyo. Kasi, sir, doon sa experiences nyo na ganun, ano yung nyo, sir? Ano yung mga learnings nyo na gaano dapat ka-prepared yung isang military unit, isang LGU, sa ganun? Kasi, I mean, disaster can happen anytime, sir, di ba? Yeah, lalo na sa isang lugar, sa syudad o probinsya, yung leadership ng local government unit importante ron. Kasi siya ang yung mga civilian susunod yan sa kanya eh. So kung kailangan ilikas, kailangan ilipat sa safe na lugar bago mangyaring bagyo, trabaho yan ng local government unit. Hindi na hindi lang yung police o military. Bibigyan niya ng direksyon kasi siya yung head ng ng local disaster response. Yung HADR, yung Humanitarian Assistant Disaster Response, trabaho ng local government unit, leader. So, susunod yung sundalo sa kanya. Siya dapat na magle-lead. So, before mangyari yung bagyo, and then during, nangyari na, o yung disaster nangyari na, and yung after. In your experience, sir, kung yung isang LGU leader hindi oriented sa proactiveness na ganun ng disaster response, anong possible mangyari, sir? Hindi naman siguro siya yung tanong mo is hindi siya responsive or hindi siya preparado? Yung hindi siya preparado, sir, kasi kung minsan, sir, nabibigla ka. Kasi, may mga lugar na
sa Bicol, nandun, bagyuhin na talaga yun. Talagang ilang beses na dinadaan. So, hindi ka dapat, hindi ko, kumbaga, alam mo mangyayari. Alam mo mangyayari. Dapat preparado ka. Pero ano yung kakayahan mo na magpreparado ka? Ano yung kakayahan mo na magplano? Ito tulad sa atin, sundalo, yun yung trabaho natin mag-prepare, magplano, mag-prepare, and then take action. And then yung after action, anong gagawin? Para mapaganda pa yung susunod kung may mangyari man uli o may ganong insidente, preparado tayo. So, sa atin dapat, usually alam naman ng local government unit leaders natin na may nangyayaring ganong disaster. Kasi paulit-ulit naman yan, yearly yan. Pero ano yung magiging action niya? Dapat is kung nagkaroon pa ba ng casualty, kung baga nung previous year nangyari na yan, may nangyaring mga biktima ng bagyo, dapat ngayon mas mababa na. O in the future, mas mababa o wala na. And then, naka-responde ka na. Ano yung preparasyon mo? So, dapat ang focus mo, hindi lang yung sarili mo. Unahin mo na yung mga tao. Katulad sundalo, biktima din sila ng bagyo, biktima sila ng disaster. Pero inuna pa nila yung mga civilian para mag-responde, makatulong. So, ganun dapat ang mindset natin pagka ikaw ay local government unit leader. Well prepared, sir. No, well prepared ka. Tapos, during, anong action mo, and yung after. Tapos, ano yung natutunan mo ron? So, para sa susunod mangyayari, preparado ka. Or kung, halimbawa, terror threat or foreign threat, preparado ka. Sir, kasi parang, I think yan sa mga hallmarks ng organization natin sa Philippine Army because it's ingrained in our training kasi sir yung mag-prepare ka, yung monitor the success, may debriefing tayo palagi, may lessons learned tayo, and then poop, another round na naman, and then paulit-ulit hanggang mag-improve sir. Which I think na-implement nyo totally sir sa HADR. Pero sir, pwede bang after HADR nyo sir, pwede bang lipat tayo sir sa another preparation na ginagawa natin which itong mga reservist? Kasi sir, di ba, kayo yung naging tulay na nagkaroon tayo ng mga Mateo Gidicelli as lieutenant, si Ranger G na ngayon na naging reservist, and others sir. And all because we are preparing not only for HADR or internal threats, but we are also preparing for other things, especially yung external threat. Pwede ba sir maano nyo yung ano yung mindset nyo towards preparing our reservists for external threat? Or other threats din, sir? Reservist na malaking tulong yan sa HADR din, yung disaster. Malaking tulong din yan. Aside from yung foreign threat, kung may external threat, internal threat, malaking role ang reservist. Kasi hindi kaya lahat ng active members ng armed forces na gawin yung lahat ng mission na ito. Kailangan nila ng tulong from the reserve. No, siguro kung combat operations, pwede ang active. Pero kung mga disaster, and maybe kung external threat, kailangan mo talaga ma-activate yung reservist. So, kailangan mo prepare sila. Kailangan mo i-train, kailangan mo sanayin, kailangan mong bigyan din ng equipment, and then yung doctrine, paano mo employ yung reservist, and then ano yung supporta mo rin sa reservist pag sila ay na-activate. So, kailangan mong paghandaan yan. So, yun yung nag-experience ko nung commanding general ng Philippine Army. Na-experience ko yun na una is kailangan ko ma-encourage yung mga kabataan, mga sibilyan na maging reservist. Hindi lang yung ibang mga may edad na gusto pang maging ewan ko kung anong purpose nila. Siguro gusto pa nila mag-serve sa bayan,
Pero importante yung mga kabataan natin para masanay sila, ma-prepare sila, kasama na rin yung disiplina ng training. And kaya nung time na yun, nang si Mateo Gudicelli, si Ranger G, nagkaroon siya ng interest. Skydiving yung interest niya. Pero nung nakita niya yung training ng Ranger, nagkaroon siya ng interest. So, binigyan namin ng opportunity para makapag-train siya. So, nag-train siya ng Scout Ranger Orientation Course isa ring course na napakahirap. No? So, believe din ako sa kanya. So, nakita natin na ma-encourage natin yung kabataan na mag-join sa training kung katulad ni Ranger G na isa ng artista, merong well-off economically, pero sumali pa sa training at naging reservist. Dapat sana lahat ng kabataan. So, kita ko, parang spokesman natin siya na ma-encourage yung kabataan na maging sumali sa reservist. O sir, kasi medyo si Ranger G dumaan sa tamang daan, sir. Dumaan, naghirap talaga eh. Walang exemptions yun. And na-prove niya, sir, na kaya ng isang out of fresh from civilian world, walang prior military training, kaya nang daanan yung stroke natin na hindi naman burubasta, sir, yung stroke natin. Kita ko yung kasi siya, athlete, triathlete. So, disiplinado na. So, maganda yung naging outcome ng kanyang training. So, mahirap, sabi niya. Gusto na niya mag-resign nun. Gusto na niya itigil. Pero sabi niya, sige. Encourage din natin yung ibang mga artista noon na sumali. May mga iba naman nag-training din ng ilang siguro mga 2 days, 3 days or 1 week para sa mga kanilang role sa TV o sa pelikula. So binigyan ng training ng ganon. Pero siguro isang rin yun is para maka-encourage din sa ibang kabataan o sa mga sibilyan na mag-reservist. Nandiyan din si Ronnie Liang, yung singer at artista. Kita ko, may mga may mga video nasa Basilan, sa Lamitan. Yan doon. Sabi ko, okay okay yung attitude ng bata na to. Na pwede naman siyang hindi pumunta ron o silbi bilang sundalo, pero andun siya. Nagsiserve, tumutulong sa ating bayan. So, ganun sana ang ating kabataan. So, bilang local government unit leader, dapat tinatap mo yun, yung ating kabataan or in-encourage sila maging reservist. Hindi lang para sa gera, kundi para na rin sa disaster response, at ibang mga proyekto na katulong sa ating bayan, maging anti-drugs or encourage na mag-aral sila para balang araw meron silang skill, meron silang kaalaman na makaka-contribute. And importante rin yung disiplina na nakukuha sa training katulad ng reservist training. Yung disiplina ron, maganda, importante yun. Sir, kasi you have had the distinction of having been the Philippine ambassador to Israel, and you have seen up close and personal how the Israeli system works, their defense, yung IDF, how they orient their citizens din towards defense, sir. Pwede ba, sir, ma-share nyo, sir, kung ano naman yung mapupulot ng isang local government executive or even our military leaders from Israel, sir, na pwede nilang i-implement to defend their country, defend their provinces or towns? Kasi lahat sa Israel, pag nag-18 years old, you serve the IDF. Pag lalaki ka for 3 years, pag babae, 2 years. So lahat sila dumaan ng ganong halos lahat sila dumaan ng ganong
experience. So, nagkaroon sila ng experience sa IDF, sa Israeli Defense Force. Lahat sila nag-training, lahat sila nag-undergo ng ganun. And after nila nang mag-serve for 3 years or 2 years, ginagawa silang reservist. So, kung may mga disaster or meron threat, katulad nangyari sa Gaza or sa Lebanon, threat from terrorist group or from other foreign countries, preparado sila. Kasi natatap nila yung reservist, on call yan. So, up to age 46 yun, you are on call, reservist ka. So, ganun ang sa kanilang sistema. Yung local government unit leader nila, yung mayor nila, dating sundalo rin eh. Alam niya paano i-deploy, alam niya yung importansya ng training, alam niya paano gamitin yung reservist. Dahil siya mismo reservist din. Andun yung pagmamahal niya sa bayan, andun yung loyalty niya. Kaya dapat yung sa ating mga leader, andun yung pagmamahal niya sa bayan natin, sa mga tao, sa mga kababayan natin. Kasi na-experience niya yan. Yung hirap na yan. Dahil reservist din siya, nag-sundalo rin siya. Kaya dapat yung mga malaking bagay yon na kung yung sundalo natin, yung mga local government unit leader natin, nagkaroon ng ganong experience sa training, sa military training, and serving the people. Kasi kung wala kang experience sa ganon, hindi yun yung hindi ka magkakaroon ng focus, disiplina, at yung isip mo, yung attitude mo, hindi magiging hindi mo magiging priority yung serving the people. So dapat ganun yung yung ating mga local government unit leader is yun talaga yung intention, serving the people. Dahil unang nagkaroon na nga sila ng experience sa military na mag-serve talaga sa tao. Maski sa US, ganun eh. Mga hinahanapan nila ng service yung mga naging presidente nila. Maski yung tatay ni George Bush, si Carter, ibang mga presidente noon na may nag-serve during World War II, iba during Vietnam, maski ibang mga congressman and governor, naging reservist or nag-serve. May experience sa military. Actually, sir, kasi nung sa West Point pa, may rebulto, of course, doon si MacArthur, pero nandun si Eisenhower, who was, a 5-star general, and also, who became president din. And I think ang nagawa niya, having yung experience niya from World War II, dinala niya into rebuilding o building America after the war. And he was very effective. And I think, sir, because I think it comes from yung training na dinadaanan, like sa inyo, sir, na top level. Iba rin kasi, sir, yung breadth of experience and discipline na nadadala natin towards this. And I think di ba, sir, especially sa inyo na you've been through, nanggaling na kayo sa top level, and here you are, service pa rin talaga pala eh. Yung sa atin, sir, kasi nasa puso na eh. Na sinasabi nyo kasi kung minsan, sir, kung wala sa puso, yung may mga comments kasi kung minsan, sir, sa sir, kasi dapat serbisyong sundalo. Di ba, sir, ano nga ba yung pwede ba, sir, last episode nyo kasi ito, pwede bang balikan natin, sir, kung ano ba yung serbisyo ng sundalo talaga? Ano ba yung brand na yon na pinagmamalaki din natin? Ka dyan is yung hindi mo pinaprioritize yung sarili mo eh. All out, no? All out yung So, yung experience natin, life or death, kailangan magawa mo yung mission mo. Minsan, meron nagkakaroon tayo ng casualty, pero sige, ando pa rin yung maski
may mga sundalo tayo na na-wounded na ano, sige pa rin. Laban pa rin kasi kailangan nila magawa yung mission, magawa yung trabaho. Ganun yung attitude na nade-develop sa atin, sa mga sundalo. Whether it's ikamamatay mo na, dangerous mission, mahirap talaga, pero gagawin mo. No? So, yun yung na-experience natin sa sundalo. Maski ikaw, na-experience mo rin yun. Na alam mong delikado, pero gagawin mo pa rin. No? Yung unahin mo yung pagsiservisyo. And yung ganong attitude, yung ganong training, yung isip mo na nabuo dahil sa ganon, na magserbisyo pa rin kahit mahirap, kahit delikado, gagawin mo pa rin. Pag i-translate mo yan sa civilian world, sa mga civilian, sa society natin, o sa maging isang local government leader ka, makikita mo na magiging kung ganang isip mo, maging successful ka ron, magiging maganda yung pagsiservisyo mo sa tao. No, kasi ang inaano mo, inuuna mo yung serbisyo. Kung yung kalaban mo nga na may bala, may baril, sige ka pa rin, gawin mo pa rin yung trabaho mo, how much more kung ikaw magsiservisyo sa ating mga kababayan bilang isang government leader.